Hello mga kasabong. Ninyo ito ni sa El Nino Conditioning System. Ang observant na magmamanok. Shoutout sa lahat ng El Nino Conditioning System members. Shoutout sa lahat ng El Nino Conditioning System subscriber. Shoutout sa lahat ng El Nino Conditioning System followers. Shoutout sa lahat kong viewers. Shoutout sa lahat kong basher. Andan naman mga basher na yan. Ang dami na naman basher. Ano ba kayo? Minto na nga kayo. Nagbabash kayo tapos nanonood kayo sa akin. Ganito na lang. Sana mamalasin lahat ng basher na gumagaya sa akin. Sana mamalasin kayo. Para mawala ang malas nyo, huwag na kayong gumaya sa akin, ha? Kasi nanonood kayo, nang babash kayo, tapos gagaya kayo sa akin. Huwag na kayong gumaya para di kayo malasin. Pero kung gagaya kayo sa akin, mga basher kayo, sana mamalasin kayo. Ganun lang. So, sa lahat ng gustong magpa-member sa akin, magpa-member lang kayo. May membership fee. Tuturo ko sa inyo ano ang sikreto ng El Nino Conditioning System. Bakit nagpapanalo mga tinuturuan ko. Bakit satisfy yung mga members ko. Mahigit na yan sila 100. Pero wala pang isa nagreklamo. May nag-update sa akin ng score. Tabla, talo, panalo. Pero satisfy siya sa galaw ng manok niya. Ganun po. Pero mas lamang champion. Merong taga Bicol, bago lang ng champion. Shoutout Cheo Tay. Ayaw ko lang pangalanan. Ah, Pineda apelido sa Bicol, Pineda. Kuya Pineda, salamat po. Shoutout naman sa dito naman sa Pangasinan. Meron dyan. Ayaw ng labanan ng mga taga sa kanila. Dahil back to back champion na. Back to the ball game. May pinatay na akong gripo. So shout out sa lahat. Sa lahat ng mga members. Yung iba hindi na nag-update. Ewan ko ano lang result sa kanila. Basta marami na nag-champion. Si Leonard Yukim, champion yun. Si Leonard Morancel, champion na yun. Back to back to back. Sino ba yan? Basta ang dami nang nagcha-champion. Kaya kung gusto nyo mag-champion din kayo, magpa-member na kayo sa El Nino Conditioning System. Ganun lang. Sa mga basher, magpa-member kayo. Ingit yung mga basher na yun. So, shoutout sa lahat, ha. So, ang napag-usapan natin noong nakaraan, kahapon, paano proteksyonan yung paa. Ganun lang po proteksyonan ng paa. Mag-ano na kayo ng guma interior. Tapos, gupitin nyo, ilagay nyo dito, tsaka sa gitnang daliri. Gitnang daliri para proteksyonan ang yung dito paa ng manok. Kasi pag yan ang nabubugbog sa bato, namamaga yan. Kaya nagiging mambulfoot. Pero gagaling yan kahit hindi mo na yan gamutin, gagaling yan. Linisin mo lang tapos lagyan na ng guma. Kahit hindi mo na gamutin, gagaling yan. Yung akin nga malaking na talaga. Gagano ng paa ng manok. Nilagyan ko 3 linggo. Gumaling. Nilaban ko pagka 4 na linggo panalo. Hindi ko na yun ginabot. Nilinis ko lang tsaka nilagyan ko ng guma. Ganun lang po kasimple gamot ng maggamot ng bumblefoot. Magamot na hindi na kailangan ng gamot. Guma lang po. Lagay nyo sa paa tsaka sa gitnang daliri para proteksyonan yung kasi pag laging nabubugbog yan, lalaki at lalaki yan. Pero pag naproteksyonan yan sa guma, hindi na yan lalaki. Ninimpis yan. Maniwala kayo sa akin. Yung mga bumblefoot nyo na manok, lagyan nyo lang ng guma kahit hindi nyo na yan turukan. Kung may panturo kayo na antibiotic, Spectromax, pwede yan. Pero ako di ko tinurukan ng yung bumblefoot, di ko na tinuturukan. Nilinisin ko lang tapos lagyan ng guma. Kaya nagiging maayos ang paa nila at nagagamit ko pa. Kaya kahit nga ngayon mayroon akong 3 dyan nakaguma dito. Nakaguma pero naminimpis na. Kaya maayos talaga yan. Pagproteksyon sa bumblefoot. So, ang pag-uusapan natin ngayon,
Dahil stag tayo, dahil nasa stag na tayo, kung paano paggalawin ng manok, paano patapangin, na-share ko na sa inyo, paano turuan, paano pumalo. At ito naman, ituturo ko naman sa inyo paano palakasin ang resistensya ng stag. Ang stag, lalo na pag sanay sa range area, init. Ang stag, lalo na pag sanay sa range area, malakas na ang resistensya niyan. Hindi na yan basta-basta napapagod. Pero itong style of cockfighting natin sa Pilipinas, hindi naman to kailangan ng patagalan. 10 minutes lang. Kaya yan ang manok. Kahit hindi pa yan sanay sa range, kaya yan. Kaya. Basta mabilis lang pumalo, accurate ang cutting, at saka flexible yung katawan. So paano magawing flexible ang manok? Ganito lang po yan. Light workout lang po gagawin nyo sa stag. Light workout, rotation lang po. Tulad ng pag-prepare ko ng cock, mas light pa nun. Kung sa akin, 20 minutes yung kakwa, 20 minutes. Ang stag, gawin mo lang 15 minutes. Yung scratching niya, 15 minutes. Para lang malusin up yung muscle. Kasi ang kailangan talaga ng manok ay bilis ng palo at accuracy. Lalo na sa stag. Mabilis stag mo, tsaka accurate ang palo. Tiyak lamang ka sa panalo. So, paano mo ba yan malaman niya yung stag mo may angking accurate? Siyempre, sa broodcock at broodhen mo, dapat tested na yun. Broodcock mo, magaling ang cutting, yung pumapatay lang ng segundo. Hindi lang isa, dalawa, 3 beses pumapatay ng segundo. Yun ang mga good cutters na manok na broodcock. Kaya, mga broodcock ko dito, usually, winners na. Para alam ko na may history na siya na ganun nga, mabilis siya pumatay. Tapos, yung broodhen ko naman, ang mga anak niya, nagpapanula na rin na mabibilis din pumatay, kaya kampante ako na maging resulta nila lamang panalo. Ganun lang. So, ang stag mo, turuan mo yan kung paano pumalo ng accurate. Paano mo ba yan turuan? Ito, paulit-ulit ko na itong sinabi. Bitaw mo lang sa malapit. Kasi kung sa malayo yan, gigiri yan. Pero kung sa malapit mo yan ibitaw, aangat. Magbatuhan agad yan ng paa. Magbatuhan agad yan ng paa. Kaya, kung makita nyo ang palo ng manok na tulad ngayon, may cellphone camera na tayo, babibidyohan natin ang palo ng manok. Tsaka may slow motion sa mga cellphone. Slow motion mo kung sino nakakauna ng patama. Kaliwa na paa. Kaliwa. Tingnan mo kaliwa na paa kung ipapalo niya na maayos. Yun ang magagaling na manok. Kaya kampante ka na sa sparring pa lang, ibabato na ang kaliwa. Tiyak. Lamang ka na palagi sa paluan. Kaya ganun po ang manood. Swerte na tayo sa generation natin ngayon. Accessible na ang cellphone, accessible na ang paano slow motion ang palo ng manok. Kaya kung ikaw medyo mabagal ang maningin mo sa manok, gamitan mo ng cellphone. Tsaka gumamit ka rin ng magaling na cameraman. Kasi iba, ang pinapanood, ang palo, hindi na nakita ang palo ng sa video. Kaya ganito po yun. Yung cameraman, sabihin nyo, doon siya manood sa screen. Kung ayaw talaga niya mag-focus sa palo ng manok kasi manood siya, doon mo siya papanoorin sa screen para susundan niya ang manok kung paano pumalo. Kung maayos ang pagka-record, i-slow mo. Tingnan mo kung paano binabato ang kaliwa. Siyempre, alam mo naman na ano ang posisyon ng kaliwa eh.
Lalo na pag sanay sa kaliwa, natali ang manok mo. Kaliwa talaga unang ipapalo niyan. Tsaka madiin pa. Kaya sa gustong matuto sa El Nino conditioning system, may nagsabi dyan, hangin conditioning system daw. Tingnan mo naman sinong mahangin sa atin ngayon. Manood ka sa Facebook ko, halos linggo-linggo may upload ako. Mga laban yan sa mga tinuturuan ko. Yung mga nagpapadala na yan ng video, nagpapadala din yan ng balato. Mainggit palalo tong mga ano na to, basher na to. Yung mga nagpapadala ng video, nagpapadala din yan ng balato. Ganyan po sila kabilib, ka ano ba? Ano ba? Nagpapasalamat. Kahit nagpa-member sila, nagbibigay pa sila ng balato. Dahil ganyan sila nang magpapasalamat sa akin. Binigyan na nila ako ng balato, nagpa-member pa sila. Dahil sa maayos ang turo ko sa kanila. Dahil sa turo ko, lumalamang ang panalo nila at nag-back to back champion sila. Sa mga naiinggit dyan, hanggang dyan na lang kayo sa inggit. Tanggalin nyo ang inggit nyo sa katawan nyo. Yan ang magpapamala sa inyo. Kaya, bakit di na lang kayo manood? Kung manood lang kayo manood, huwag na kayo mag-comment ng pangit. Hangin conditioning system. Sa mga nauuto ko lang daw. May nauuto daw ako. Pang-uuto ba yung 100 megit ang members? Tsaka wala ni isa nagreklamo. Wala ni isa nagreklamo sa turo ko dahil gumagalaw talaga manok nila. Yan ba pang-uuto? Yan ba ang pang-scam? Wala, hindi po to scam. Tuturuan ko po kayo ng maayos. Lahat nagbibigay ng ganyan, ng ganyan, ng ganyan. Wala pong nagreklamo kahit isa. Wala pong nagreklamo kahit isa kasi nakita nila gumagalaw talaga manok nila. Swerte na lang ang kulang. Kaya sa lahat ng member ko, matuto kayo magkabit ng tari kasi alam ko pag naka-elindi yung conditioning system kayo, makakauna talaga yan. Tsaka kaliwa nyo, sanayin nyo na sa kaliwa talian. Pero kailangan at least 2 buwan nakatali sa kaliwa ang manok mo para sanay na. Huwag mong isabay sa kaliwa tsaka kinukondisyon mo. Kanan siya nasanay, tas ikaliwa mo dahil kinukondisyon mo. Huwag. Ang tagal ng recovery niyan. At least 2 buwan mo sanayin sa kaliwa bago mo ipasok sa conditioning. Kasi matagal talaga recovery. Lalo na pag hindi sanay. Yung manok ko kasi, stag pa lang, kaliwa na. Kirels pa lang, sanay na sa kaliwa na tali yan. Yung mga manok ko. Kaya ganun po ang pagkukondisyon ng manok. Turuan nyo paano pumalo ng didli na palo ang manok. Ibitaw nyo lang po sa malapit. Yung pagbitaw sa malayo, paminsan-minsan. Pero kung sa training pa, pre-con pa lang, sa malapit nyo po ibitaw para paluan agad. Kasi kung sa malayo ang matutunan ng manok nyo, giri, bubo na diskarte. Kasi mayroong iba, magpapauna muna. Pero kung sa malapitan nyo yan, ibitaw, ubo na palo agad gagawin. Wala nang gigiri dyan pag nasa malapitan, lalo na kung ginagalit nyo, paggalit, bitaw sa harap, paluan na agad yan. So, ang matutunan niya, pagpalo, hindi yung pagpupurma. Kasi, yung mga pumupurma, yun ang pinapatay. Pero yung mga alerto, yun yung nakakapatay. Kaya, ayusin niyo po yung pagbitaw ng manok nyo. Bitaw nyo sa malapit, tiyak papalo yan ng maayos. Ganun po yun, pagtuturo ng manok. Kaya sa gustong matuto, mag-member na kayo sa El Nino Conditioning System. Sa mga basher dyan, marami ng mga bumabaliktad. Mayroon namang nabubuong basher. Hangin conditioning system daw. Nag-uuto daw ako ng mga membro. Pang-uuto ba yan? 100 na sila, mahigit ni isa, walang nagreklamo. Ang ayos ng conditioning ko. Kung ganyan na amount ay hiningi ko. Pero wala ni isa nagreklamo. Kasi gumagalaw talaga manok nila. I-update nyo lang ako sa manok nyo, sa mga member ko, i-update nyo ako. Kasi alam ko yung ano ang galaw ng nakailin nyo conditioning system. Ano ang galaw sa kulang. I-update nyo ako sa palo ng manok nyo. I-update nyo ako. Yung malayo pa ang laban, huwag yung malapit na. Alangan, paatrasin ko kayo. Dahil, alam ko naman, hindi maayos ang galaw ng manok nyo. Yung malapit na. Dapat, tulad ko, di ba? Start sa sparring sa 28 days conditioning, in-upload ko. Kita nyo naman, magaling na agad.
Katapusang palo ng manok ko, in-upload ko pa rin, magaling pa rin. Lahat na palo ng manok ko, ina-upload ko. Kasi ganyan ako mag-conditioning. Mapanatili ko ang palo ng manok. Ha? Na maayos ang palo. Ganun po yun. Kaya kung gusto nyo matuto sa sistema ko, magpa-member lang kayo. PM na kayo sa akin. Ibalik ko ulit ang team, ang ano ko yun, content ko ngayon para matuto pumalo at maayos ang cutting ng manok nyo. Bitaw nyo sa malapit. Minsan-minsan nyo lang ibitaw sa malayo. Pero, huwag kayong magbitaw ng 2 sets sa isang araw. Bitaw nyo malapit, break. Ibitaw nyo ng malayo, break. Huwag ganun. Wala na pong second chance kung may tari yun. Kaya isang bisis nyo lang ibitaw sa isang araw. Ha? Bitaw nyo sa malapit. Awat. Kung magbitaw kayo, kinabukasan na. Huwag sa isang araw. Kasi malagay sa isip ng manok nyo, may second set pa to. Kaya doon ako gagaling. Doon ko nagagalingan. Kaya laging magpapauna ang manok nyo. Huwag yung sanayin sa 2 sets or 3 sets na bitaw ang manok nyo sa isang araw. Isang set lang kada araw. Kasi yun ang itatatak mo sa manok mo nga. Kailangan makauna ako kasi wala nang ibang pagkakataon na makaganti pa ako. Kaya dapat ako ang makauna. Ganun po yun. Ha? Kaya nga kayong mga iba, kung mag-sparring, tag 3 sets, 2 sets, kumusta score nyo? 1 set lang po sa isang araw or every 2 times a week. 1 set, 2 times a week. Ganun po yun. Or ako nga, pag malapit ng laban, once a week na lang para matamaan ko ang cycle ng manok. Pero kung pre-con pa lang, pwede 2 times a week. Pero kung malapit ang laban, 1 time a week na lang. Tsaka 1 set lang yan. Huwag mo nang bitaw dito, break, bitaw sa malayo, break. Wala na pong second chance kung may tari po ang manok. Kaya, ganun po ha. 1 set lang po bawat bitaw. 1 set lang. Kung tagal-tagalan nyo, kung malayo pang laban, kahit 5 paluan. Pero kung malapit ng laban, 2 to 3 buckle na lang po. 2 to 3 paluan na lang po. Huwag nyo na pong tagalan. Kasi alam nyo naman magaling na manok nyo. Kasi sa selection, pinili nyo na yan na magaling ng palo na yan. Kaya di na kailangan bugbugin pa ang manok sa sparring. Ganun po ang masishare ko sa inyo para matuto ang manok nyo mag-cut, bitawan nyo sa malapit. Kaya po, salamat po.